Nakabawi na nga ang Oklahoma Thunder sa kanilang masakit na pagkatalo ng Game 1. Big 3 ng OKC nag-revenge mode, pati mga bench players nag-step up. Gusto pa nga ulit kumambak ng Pacers pero hindi na nakayanan. Si Alexander nga ang MVP ngayong Game 2. Nakapagtala nga siya ng 34 points, 8 assists, and 5 rebounds. Na-handle nila ang pressures and disappointment sa nangyari sa kanila nung Game 1. Pagkatapos talunin ng Pacers sa isang puntos lamang sa winning jump shot ni Haliburton at doon nga lang sila nakalamang sa series. Pero ngayon, napakalinis na laro ang pinakita ng OKC ngayong Game 2 mula umpisa hanggang matapos ang laro. Kung baller fanatics ka, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para marami pa tayong pag-usapan about basketball. First quarter pa lang ng game, dikitan lang ang laban at palitan lang ng kalamangan. Pero nag-step up agad dito ang kanilang big man na si Holmgren. Nakapagtala agad siya ng 9 points, 7 straight doon bago matapos ang first quarter. 26-20 nga at the end of this quarter. Pagpasok ng second quarter, nag-step up ang kanilang bench player na si Aaron Wiggins. Malaking bagay ito for OKC habang nagpapahinga ang kanilang mga starters. Patuloy pa rin ang init ng shooting ni McConnell for Pacers. Medyo hindi nga lang maganda ang laro ni Siakam at Haliburton this first half. Dahil din sa shooting ni Wiggins, lumaki ang kalamangan ng OKC at umabot na ng double digit. Tuloy pa rin ang pagbuhat ng kanilang star MVP na si SGA. Laro na nilalaro pa. Napaka-athletic at agresibong player, kaya pati mga kalaban palaging sumasabit. Di nga mapigilan si Wiggins sa kanyang outside shooting. 2 out of 2 na siya sa 3-point field. Nakapag-run nga dito ang OKC ng 17-2 run. Kaya lumobong mahigit 23 puntos ang kalamangan, kaya nag-timeout ang Pacers to stop the momentum. Pagkatapos ng timeout, nakapag-run agad ang Pacers na 10-0 run sa tulong ni Siakam at ni Nembhard at bumaba na lang ang kalamangan sa 13 points. Gumanti naman ang OKC at nag-timeout para din itigil ang run ng Pacers. Last 2 minutes in the second quarter, nandito na nga si Alex Caruso and Williams. Tumulong din sila sa opensa at depensa at tinapos nga ang first half at tambak ang Pacers sa score na 59-41. Pagdating ng second half, iningatan ng OKC ang kanilang lead at baka mangyari na naman ang nightmare nila nung Game 1. Tuloy pa rin si Alexander sa pag-ambag para ma-maintain ang lead ng OKC. Hirap na hirap nga ang Pacers sa depensa ng OKC, kaya puro first shot na lang ang tinitira ng Pacers dito. Nakakaambag na din si Haliburton sa puntos. Pagdating ng fourth quarter, na-maintain ng OKC ang lamang nila dito na 20 points. Uminit na din sa shooting si Haliburton this fourth quarter, kaso nga lang, ito'y huli na. Panalo nga ang Thunder sa Game 2 sa score na 123-107 at ang series ay tied na sa 1-1. Gumawa nga dito ang Big 3 ng OKC. Umiscore si Alexander ng 34 points, Holmgren 15 points, Williams 19 points. At malaki ang naiambag ng kanilang bench players dito na sina Alex Caruso na merong 20 points and Aaron Wiggins na nakapagtala ng 18 points sa kanyang mainit na shooting. Sa Pacers naman, balance scoring ang kanilang mga players. Haliburton 17 points, Siakam 15 points, Turner 16 points. Game 3 sa Pacers ang home court. Anong adjustment ang gagawin ni Coach Rick at buong Pacers para makuha ang kalamangan sa seryeng ito? O patuloy na kukunin ng OKC ang momentum sa seryeng ito? Ikaw, ka-ballers, ano ang prediction mo sa larong ito? Comment mo naman sa baba. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching.